Magandang gabi. Ako nga pala si Nicolas Patrick from BSEE 2C. So, anong mga pangako sa komunidad ang nais mong matupad ng mga susunod na local leaders sa probinsya ng Bataan? So, unang-una ang gusto kong matupad ng ating mga lokal na pamahalaan na sumusunod ngayon na unang-una ay ang mga sinasabi ng hindi sila corrupt na hindi naman natutupad at so yung mga empleyado nila sa gobyerno na wise daw sila sa pagpili pero hindi naman. So meron kasing mga empleyado ng gobyerno na inaabuso ang kanilang mga pwesto. Kumbaga ang mga maliliit na tao ay kanilang piniperwisyo. So ano pa ba, ang mga daan. Ang daan dito sa highway, sa Roman Highway ng Bataan is puro sira na nagkokos ng damage sa sasakyan, nagkokos ng accident na nagte-take ng life. So, ayun ang gusto kong una nila matupad. So, ang susunod is ang pagtulong nila sa mahihirap. What I mean sa mga mahihirap is yung mga kapuspalad na katulad ng mga nasa squatter area, mga senior citizens, at iba pa. So, susunod naman is sa scholar. Sa scholar ng mga bata namin, katulad namin na umaasa sa kanilang scholar na nag-i-expect kami na ganitong date dadating yung pera na yun. So, hindi siya ganun na accurate na dumadating. So, lumilipas pa ng ilang months bago dumating yung pera o di lang months, minsan year ang delay. So, sa una, bibigyan nila first year mo sa nag-isko, dun na nila ibibigay. So, the following is delayed na mga bigay. So, para sa pang scholar. So, next naman is mga facilities ng government. Pansin ko dito sa atin sa Bataan is kulang na kulang ang mga pasilidad lalo na sa Bataan General Hospital na madaming mga tao o mga mamamayan ng Bataan ang nangangailangan ng kanilang pasilidad. Ngayon, napipilitan ng iba na lumipat sa mga private kasi nga kulang ang mga equipment, kulang ang pasilidad, kulang ang mga doktor. So, ang ending, napapagastos din na dapat nako-cover na kanilang ng gobyerno. So, ang susunod naman